Ating pong paktakbo ay tinakda na ng Diyos sa simula pa man na tayo po ay nilaanan na ng kanya-kanyang tatakbuhin sa ating buhay. At yung pong ating tatakbuhin sa ating buhay, pansarili po natin yon. Hindi po natin pwedeng takbuhin ang takbuhin ng ibang tao. Kaya you run your own race. At ang ating pong tinatakbo ay hindi po yung track and field na 100-meter dash or 50-meter dash. Ang ating pong tinatakbo sa ating buhay ay takbuhin sa isang marathon. It's a long race, long distance race, at kinakailangan po nito yung endurance. Kinakailangan na meron po tayong endurance sa takbuhang ito. At alam po ba ninyo, katulad po ng nasabi, sa takbuhang ito, kinakailangan na sa pagtakbo ay mayroon kang layunin upang ikaw ay manalo. Basahin nga natin ito sa unang Korinto 9:24 hanggang 26. Hindi ba ninyo nalalaman sa paligsahan, sa pagtakbo, ang lahat ay tumatakbo, ngunit iisa ang nagkakamit ng gantimpala. Kung gayon, pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamit ang gantimpala. Ang bawat isang sumasali sa paligsahan ay may pagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Ginagawa nila iyon upang magkamit sila ng putong na nasisira, ngunit tayo ay putong na hindi nasisira. Kaya nga, ako ay tumatakbo hindi tulad sa walang katiyakan. Sa ganitong paraan, ako ay nakikipaglaban. Hindi tulad ng isang sumusuntok sa hangin. Mahirap yata sumusuntok sa hangin, di ba? Pag sumuntok ka sa hangin, manghihina ka. Katulad ni Pacquiao, pag sumuntok sa hangin, nanghihina. Maganda, tumatama. Di ba? Meron po ako naalala nung po kami ay mga teenager pa, nag-iinuman po ng kape sa palengke at nagbulungan sa isa't isa. Ito ka ay 1, 2, 3. Ang ibig sabihin, pagka inom ng kape, takbuhan na. E di mainit po kape. Ha 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 ha. Tapos takbuhan na. Hindi nagbayad. Malayo na, yung isa sa init ng kape sabi, ha 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 ha. Yung aso, noon pa naman po pinalis yung aso doon sa bibig niya dahil sa takot na mahuli. Hindi po ganoon na sinasabi nating takbuhan. Hindi po tayo tumatakbo sa ating pong obligasyon. Ang ating pong sinasabi sa pagtakbong ito, tumatakbo po tayo ng takbuhan sa ating buhay na upang mapagtagumpayan po natin. Sabi po ni Pablo po sa ating text ngayong umagang ito, sa Gawa 20:24, sabay-sabay po natin basahin. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin. At matapos ang aking binigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita. Tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Okay. Matututunan po natin ang 3 panuntunan sa pagtuturo ng pagtakbo ngayong umagang ito. Ang una po, panuntunan, ang buhay ay isang takbuhan. Okay. Ang buhay isang takbuhan o pagtakbo. Life is a race. Okay. Ang sabi po ni Apostol Pablo, ang ating buhay ay isang takbuhan. At ang buhay po niya ay mawawala ng halaga kung hindi po ito ilalaan sa talagang takbuhan. Ang ibig sabihin po, kung hindi niya ilalaan ito sa paglilingkod sa ating Diyos. At matatandaan po natin ang sinabi ko nung una na tayo po ay itinatakbo lang natin ang ating mga sariling takbuhin. Hindi po pwedeng may proxy runner. Wala pong substitution, okay? So you have to run your own race. At accountable ka po sa tinatakbo mo sa buhay na ito. You are accountable to what you are doing in your life. You are accountable to the resources that are entrusted to you by the Lord. And you must be a good steward of these resources. Dapat po maganda kang katiwala ng lahat ng ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Okay.
So sinasabi po ni Apostol Pablo na ang buhay niya ay walang halaga kung ang layunin niya ay hindi naaayon sa sinasabi ng Diyos. Ang layunin po na sinasabi ng ating apostol dito ay ang matapos ang ipinagkatiwala siyang takbuhin sa kanyang buhay. Sabi po niya, he considered life worth nothing unless he used it for God's work. Kinakailangan po ang ating takbuhin o ang ating buhay mailaan po na sa gawain na pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Jesus. Okay. So later on, tatalakayin po natin kung ano itong mga gawain ito. Sinasabi po rito na si Apostol Pablo, mas mahalaga sa kanya kung ano ang ini-input niya, ginagawa niya sa buhay kaysa doon sa kinukuha niya sa buhay. Okay? So, he values more what he input into life than what he takes out of life. Tanungin ko po sa inyo, ano na ang mas mahalaga sa inyo? Yung ginagawa ninyo sa buhay o yung nakukuha ninyo sa buhay? Yung ginagawa ninyo sa buhay. Sapagkat yung ginagawa ninyo sa buhay, yung po ang inaasahan sa atin ng Diyos. Pero marami po sa atin na kumbaga, taga-kain laang. Ayaw nang gumawa. Pero gusto lagi pakabig. Ayaw nang pabigay. You know? So, yung laging, ayaw gumawa. Gusto, kabigla ng kabig. So, you know, sa English, producer versus consumer, you know? You just want to consume every time. You don't want to produce. Come on. Ano ang tawag natin yung lagi na lang kain ng kain at, Oh yeah, I mean, we are just not like pigs. You know, pigs live to eat. But we do not live to eat, right? We eat to live. Yan ang pagkakaiba nun. Okay, so, ang tao pong laging pakabigla gusto, laging suckers, di ba? Parasites. Para linta, you know. Hanggang may masisipsip na dugo, sisipsipin. So Christians are not like that. We are not parasites. You know, we are not suckers. We give so that we can receive. It is better to give than to receive. Yun po ang sinabi that's the Christian way. Amen. Okay. Ano po ang inyong ginagawa sa buhay ninyo ngayon? You must put the ministry that you receive from the Lord Jesus Christ even and above your own life. Ang bawat isa po sa atin, pinagkalooban ng kahit isang handog o spiritual gift. May spiritual gift po ang bawat isa, kaya hindi po natin pwedeng sabihin na wala kayong spiritual gift. The Bible says that at least you have one gift received from the Holy Spirit. You have at least one spiritual gift. Kaya hindi po natin masasabi dito sa Family Christian Church, ako'y members lang, kaya exempted ako sa paggawa sa mga gawain dito sa iglesia. I'm exempted from doing any ministry here in the Family Christian Church or even in any church that you belong to. Sabi po ni Apostol Pedro, 1 Peter 4:10, ano po ang sinasabi rito? Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap sa ikakapakinabang ng lahat. Let us use the gift, the spiritual gift that is given to us by the Lord. Kaya po hindi natin may kakatwiran, ako ay pangkaraniwang kasapi lamang sa iglesyang ito, kaya ako ay exempted sa mga gawain dito. Hindi po. Ang lahat ng mga mananampalataya ay mayroong kakayahan at mga spiritual gift, at least one. Wala pong zero. At least you have one spiritual gift. Dapat po gamitin natin yon gaya ng inaasahan sa atin ng Diyos. Okay. Ano po ang ibig sabihin ng ministry? Pag sinabing ministry, ang ibig sabihin po noon ay yung pagkalimot sa ating mga sarili at pagpapahalaga sa iba, paglilingkod sa iba.
we give more importance to others than to ourselves. Then that is being humbled, and that is to serve other people. That is ministry, at walang inaasahang kapalit. Walang inaasahang kapalit. Now, pag po tayo may gawain, may ministry, dapat po 24/7 na inilaan natin ang ating mga sarili sa gawaing ito. At pabayaan po natin na ang ating mga buhay ay gamitin ng Diyos para sa kanyang kalwalatian. Kagaya po ng binibigyan din natin, we love God and we love God's people. Okay. So, we cannot love God if we cannot love God's people. And if we love God's people, we love God. Okay. So, those who know God, love God and love God's people. Okay. So, maliwanag po yun, ano? Are you with me so far? Okay, walang matutulog. Okay. Now, ang sabi po sa atin, marami pong, ako'y pangkaraniwang kasapi. Pwede ko pong gawin yan. Pero hindi po ngayon kasi ako'y busy. Pag ako'y may panahon sa susunod na mga araw, tsaka ako na gagawin yan. Kailan ka pa magkakapanahon? Kung ngayon sapat-sapat na panahon mo, ay ayaw pang gawin ang ministry at gawain na pinagkatiwala sa ng Diyos, kailan ka pa magkakapanahon? Tanungin ko nga kayo. If you will not make time, and time is constant, you have to find time for the Lord. At dapat po priority, number one priority natin, our number one priority is God and serving God. And second of all is serving other people. Amen? So let's always make God as our number one priority. Naalala po ninyo ang parable of the talent? Three servants, pinagkalooban ng talents ng master nila. Okay. The two that were given talents, they invested them and they multiplied them. Kaya nung bumalik ang master, good and faithful servant, welcome to my master's kingdom. Now the other one, sa takot po niya, itinago niya at ibinaon sa lupa yung talent na pinagkaloob sa kanya ng master. Kaya nung bumalik yung master, ang sabi po sa kanya, you wicked, unfaithful servant, hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, lalo hindi ka mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Kaya po yung maliit na meron siya, inalis na sa kanya at ipinagkaloob doon sa mas marami. Ganun po mangyayari sa atin. Everyone, remember, is given spiritual gift. Kaya po pag hindi natin ginamit ito sa paglilingkod sa Diyos, you will lose it. It's either you use it or lose it. Okay. Can we repeat that? Use it or lose it? Okay. Ano po nangyari doon sa isang servant na yon na itinago ang talent sa lupa at pagkatapos ay inalisan siya ng kayamanan ng kanyang master? Siya po he was thrown out to darkness where there is nothing of teeth. Gusto ba ninyo yun? Mapapunta kayo doon sa kadiliman na nagngangalit ang mga ngipin? Ayaw ninyo yun. Pastor, paano yung mga bungal? Huwag kayong mag-alala. Dentures will be provided for. Ayaw po natin nun. Mga kapatid, the point being, tayo po'y pinagkalooban ng spiritual gifts. Everybody is given spiritual gift and we must use this in the ministry that God has given to each one of you. If not, then no reward is waiting for you in heaven. Now, we are just, getting to the height of our message this morning. Now, as we run the race or fulfill our God-given ministry, dapat po, we must recognize, ang tawag sa English, conscript. Tayo po ay conscript or drafted. Hindi tayo mga volunteer.
Alam niyo ang pagkakaiba ng volunteer at drafted? Hindi ba dito sa US, noon talaga required that you will be drafted? I believe that during the time of Muhammad Ali, he used to be Cassius Clay, parang he does the draft. So, pag na-draft ka in the military, you are required to serve. You have no choice. Pero ang volunteer, merong choice na mag-serve o hindi mag-serve. But even before we go to that, let's read Acts 20:23 to 24. Sabay-sabay po natin basahin. Ang tanging nalalaman ko ay ito, sa bawat bayang dinaanan ko, pinapahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin ay pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin. Okay. Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Okay. Maganda po sa English. And now, compelled by the Holy Spirit. Ang ibig pong sabihin ay, there is an invitation that Paul could not resist. Kung pag sinabing you are compelled, there is no other choice. Hindi po siya natakot o nag-alinlangan sa bilangguan o sa kaparosahang naghihintay sa kanya sa Jerusalem. Sapagkat sino ang nagbigay sa kanya ng tungkuling yon? Kung walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Madalas po, ina-announce natin sa iglesia, wanted volunteer for Jesus. Mali po yon. Wanted volunteer for Jesus. Wala pong volunteer sa ngalan ng Panginoong Jesus. You know why? Kasi po, lahat tayo ay binili sa mahalagang halaga. We are bought at a very high price at the expense of the blood and life of our Lord Jesus Christ. Kung binili na po tayo, ang ibig sabihin, pag-aari na tayo ng ating Panginoong Jesus. Kaya tayo po ay mga alipin ng ating Panginoong Jesus. That way, hindi na po tayo volunteer. We are no longer volunteer. To be a volunteer is not even an option. We are a servant and we are drafted. Say, drafted. Drafted. Wala na po tayong lusot. Mga Pilipino, mahilig lumusot. Mahilig mag-cut in line. Oh. So, walang lusutan dito mga kapatid. We are already bought. We are owned by our Lord Jesus Christ. So, there is no more volunteer. Okay. Now, let me point out one thing here. Ang takbuhin pong ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay talagang itinakda sa atin ng Diyos. At we should not divert from this race. Kung ano po yung guhit sa atin, yun lang ang tatakbuhin natin. Huwag natin takbuhin yung takbuhin ng iba. Kasi magkakabanggaan kayo doon, di ba? So let us not divert from the race that was preordained by the Lord even before the beginning of times. Marami po sa atin, mga Christian daw, sisimba lamang kung conveniente sa kanila. Kung maluwag. Okay, if it is convenient, I will go to church and drop some coins on the offering plate. Pagkatapos uwi na. Ngayon, kung conveniente o maluwag, magbo-volunteer sa church activity. So mayroon pa rin po silang option and they do not realize na ang kanila pong pagiging Kristiyano ay talagang binili na ng ating Panginoong Jesus. Marami po sa ating mga mananampalataya, and remember when I preach, I also preach to myself, wala po akong particular na taong pinatatamaan. So bato-bato sa langit, ang tamaan ay sa pool. Okay. So, conveniente. So, Christian for convenience. So, like marriage for convenience. To be a Christian for convenience? No. Hindi po tayo Kristiyano lang kung tayo ay conveniente na okay, sisimba ka lang dahil maluwag sa iyo. It must be our
obligation. Dapat, nakalagay na, it is not an option not to be in the presence of the people of God during the Lord's Day. Pero marami po, ginagawa lamang ang church for convenience. Pagkatapos, that's how they live their life. And then, they will live their last 15 years of their life in retirement, and then, of course, accumulating money, traveling probably the whole continental America in their van, spending most of the time in Hawaii or in casinos. I think that's not the life that God is expecting from each one of us. To be a Christian, ang maging Kristiyano po ay hindi madali. Sino nagsasabi rito madaling maging Kristiyano? Wala. Sino nagsasabing mahirap maging Kristiyano? Mahirap maging Kristiyano. Okay. To be a Christian is not an effortless life. It is effort-filled life. Hindi po tayo lalago kung walang paggawa. We cannot live without any efforts. Kinakailangan po meron tayong ginagawa. May pagsisikhay, di ba? Kung walang pagsisikhay, wala pong mangyayari sa ating buhay Kristiyano. Pero hindi lamang po sa pagsisikhay, kinakailangan ang pagsisikhay natin, ang ating pong mga gawa ay kasama ang ating pananampalataya. Ano po sabi ni Santiago sa paksang ito? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. We can only grow by faith, and the faith that is alive and that is full of action. So, pero dapat po gumawa tayo, dapat patunayan natin na buhay ang ating pananampalataya by means of good works. Okay. Now, yung pong pagtakbo natin, kinakailangan may progress to. Meron po tayong advancement. Okay. Hindi po katulad noong mga sundalo. Okay, Brother Randy, pwede ba dito para mukhang gusto mo na matulog eh. Brother Ben, at saka si Frank. Okay. Face the audience, the three of you. Ito lagi volunteer ni Pastor eh. Okay. Ngayon, assume that you are newly recruited soldiers, right? And I am the sergeant. And I will drill you on marching. Okay. March time, march. 1, 1, 2, 1. 1, 1, 2, 1. Alam po ninyo, sige, tuloy. Halt! Diyan muna kayo. Marami pong mga Kristiyano na panay practice lamang pero walang gawa. So, marcha ng marcha, doon pa rin sila sa kinatutuunan nila ngayon, no? Walang advancement. After 5, 10, 15, 20 years, doon pa rin sila nakayapak. Walang nangyari, marcha ng marcha. Okay, they're full of practice but no action. Marami pong mga Kristiyanong ganyan. Kaya maraming namamatay na mga iglesia dito sa Amerika. Kasi we are full of Bible study. But they do not go out there and make disciples. Nakagaya ng pinag-uutos sa atin ng Panginoong Yesus. Make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. And teach them what I have commanded you. And I will be with you till the end of times. Diba? So, unless okay, march time. March. 1, 1, 2, 3. Forward, march. About face. Okay, you can sit down. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sila po ay hindi mga volunteers, mga drafted po sila. Kaya kahit ano kainin nila sa barracks, kagaya ng kahit anong kainin nila sa FCC, huwag silang tatanggi. Sapagkat sila drafted na dito sa Family Christian Church. Okay? So dapat po may progress tayo. Pero marami po sa ating mga mananampalataya
na kung ano ang kinatitindigan natin 5, 15, 20 taon, ganoon pa rin tayo. Hindi pa rin mawala ang pagiging mainitin ng ulo. Marami sa atin, hindi pa rin maalis ang temper. Ano ka naman ka? Nag-a-attend ka na ng Sunday school, maliit ka pa hanggang ngayon. Hindi ka pa nagbabago? I mean, show the progress in your faith. Iwanan na po natin yung mga iniwanan na natin. Huwag na tayong magbalik doon. Okay. At maging pagpapala po tayo. Kung ganun po ang mga Kristiyano, paano po natin masasabi ang pagtakbo ng isang tunay na Kristiyano? Imposible. We cannot talk about a Christian running the race of a true Christian. Nung pong tayo maging Kristiyano, wag po nating isipin na tayo ay pumunta sa pansitan at tayo kain lang ng kain doon. Hindi pwede yun. When we become Christians, we did not enter the playground. We enter the battleground. Labanan po ito, mga kapatid. So, wag mong asahan na ikaw ay panay enjoy lamang dito sa Christian life. It is filled with a lot of challenges, a lot of sacrifices, mga kapatid, para lalong mapatunayan na you have a strong faith. So, Christianity is not a plaything. Hindi po isang laruan ang pagiging Kristiyano. It is a serious matter. Why? Why is Christianity a serious matter? Because it involves our life in eternity. Amen? Sapagkat ang Diyos po ay nagpoporma na ng kanyang pamilya panghabang panahon. Kaya tayo ay kabilang sa pamilyang ito. Sa ating pong ginagawa sa ating iglesia, tayo po ay nagkakaroon ng discipleship training process. Ang ating pong strategy of G12. Marami na po tayong nabasa ng mga manual, pero ito po ay mawawala ng kabuluhan kung hindi po tayo makapag-deliver ng inaasahan sa atin. Okay, salamat sa Diyos. Marami tayong daily devotion, marami tayong mga Bible study, mga cell group. Lalo pong maluluwalhati ating Diyos kung tayo po ay makapagdadala ng mga kaluluwa sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon doon. Ano sabi po sa Galatians 6:9? At alam ko at inaasahan ko at tayo ay papatubayan ng Panginoon na tayo po'y magtatagumpay sa vision na ito sa pangunguna ng ating pastor. Ang sabi po, Galatians 6:9, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. So, sino nagsasawa sa ating discipleship training process? Wala. Oo. Sana wala. Hindi lang kayo natatakot sa amin. Ano? Dapat ito ay talagang natural sa inyong puso. Okay. 1 Corinthians 15:58. Okay. Kaya nga, basahin natin sabay-sabay, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag magtitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang iyong pagpapagal para sa Kanya. My dearly beloved in the Lord, your works in the Lord will not be in vain. So let us continue. Alam po ba ninyo na I am challenged by our strategy. Boys and girls, ladies and gentlemen of the Family Christian Church, we are all Christian soldiers. Amen? At right now, with the strategy that we have, and I'm just checking my clock here, I have only 15 minutes more. We are already at the forefront, and we are challenged to deliver. To deliver what? To deliver souls to Jesus. Nacha-challenge tayo ngayon kasi we are already at the edge. Ano gagawin namin ngayon? Kami marami nang alam sa Bible. Hanggang alam na, it is head knowledge. Pag po ang head knowledge nito, hindi na translate into action, hindi na translate sa bilang ng mga kaluluwang madadala natin sa Panginoon. Para pong theory lang yun, ano? Nag-aaral kang magdoktor hanggang libro ka lang pala. Nikulugo, hindi ka makapag-opera. Mga kapatid,
Alalahanin po natin. Pangalawa, nasa pangalawa pala ako, mapakarami na doon. Ang layunin ng buhay ay tapusin ang takbuhan. So huwag mong ibibitin ang iyong pagtakbo. Kinakailangan, tapusin mo ito. Okay. Yeah, hanggang sa finish line. At ang sabi po rito ni Apostol Pablo, alam ba niyo yung tinayana bato ni Apostol Pablo rito eh. He put all his marbles. O sige, put all your marbles here. Tayana bato, tinataya ko ng lahat ang buhay ko rito sa gawain na pinagkakaloob sa akin ng Diyos. At ito na talaga, dito na ako talaga makikita. Di ba? Kayo sa mga buhay ninyo, natandaan ba ninyo, when did you give all your marbles in anything? Tayabato na kayo. O sa Las Vegas, tayabato na kayo doon sa, this is my last money, Lord. Tayabato. Kaya pag uwi, lulugo-lugo. Mga kapatid, ang sabi po dito, ang layunin ng buhay ay tapusin ang takbuhan. When we say finish the race, it means completing the race, accomplishing the race, not just mere ending the race. Yung mere ending the race is just ending the race. But completing, accomplishing the race means completing the race with success. Kaya nga sa takbuhan, pag tayo sumali sa takbuhan, ilagay natin sa isipan na tayo ay mananalo. Okay. Hindi ka naman sasali sa takbuhan, sa paligsahan kung hindi ka mananalo. Si Pastor Pong madalas sumali sa paligsahan sa kalaban niya si Regine Velasquez. Madalas manalo dahil nasa kanya kasing isipan na ako'y mananalo rito kahit si Regine Velasquez ang aking kalaban. Di ba? Dapat po, pag tumali tayo sa paligsahan, sa takbuhan, mayroon po tayong goal that we will win it. Otherwise, if you do not raise the bar, if you do not raise your goal, hanggang doon ka na lang, di ba? So, dapat po, at itaas natin ang ating layunin. Dapat po magkaroon tayo ng concentrated effort, talagang nakatuon ang ating isipan at bigyan natin ng pinakamataas na pagpupursigi o maximum effort ang dapat ibuhos natin sa ating gawain sa loob ng iglesia. At isa pong punto rito, ang sabi po ni Apostol Pablo, tinanggap niya sa ating Panginoong Hesus ang gawain. Ngayon, tanong ko sa inyo, kung tinanggap ninyo ang gawain nyo kay Jesus, mayroon ba kayong dapat ipag-alala? Wala, sapagkat ipinagkaloob sa iyo ito ng Panginoon. Kung ang Panginoon ang nagkaloob sa iyo, He will take care of you. There's nothing to be scared about. There's nothing to be worried about. Let tomorrow worries for itself. Huwag po tayong mababahala sapagkat ang Diyos ang nagkaloob sa atin ito, ang Diyos din ang magpapatupad nito. He will take care of everything. Huwag po tayong mag-alala. John 19:30 says, Jesus said, it is finished. He did not say, I am finished. Naganap na. Naganap na, it is finished. Hindi po sinabi ng ating Panginoong Hesus, tapos na ako. Tapos na ang aking gawain. Pag po natapos ninyo at napagtagumpayan ang inyong gawain, ang ibig sabihin, hindi kayo tapos sapagkat kayo'y magpapatuloy pa sa presensya ng ating Diyos. It is finished. I am not finished. Pag sinabi po ninyong, Lord, it is finished, ang ating pong Diyos, i-welcome kayo when you see Him or you meet Him face to face. Sasabihin sa inyo, well done, my good and faithful servant, and share your master's happiness. Sino po ang gustong mag-share ng master's happiness? Wow! Okay. In Philippians 2:25-30, Paul told us, sa Tagalog, okay. Iniisip kong, sabay-sabay, kailangan ng pauwiin diyan ang ating kapatid na si Epaprodito.
ng aking kamanggagawa at kapwa-kawal ng Diyos na isinugo ninyo upang magdala ng inyong kaloob. At upang makatulong rin dito, sabik na siya sa inyong lahat. Nag-alala siya dahil sa nabalitaan ninyong nagkasakit siya. Tunay ngang siya'y nagkasakit at muntik nang mamatay. Subalit, kinahabagan siya ng Diyos. At hindi lamang siya, kundi pati ako, upang huwag nang madagdagan pa ang aking kalungkutan. Kaya nga, nais ko ring makauwi na sa yariyan sapagkat alam kong matutuwa kayong makita siyang muli. Sa gayon, mawawala na ang aking kalungkutan, kaya tanggapin niyo siya bilang buong galak, bilang isang tunay na lingkod ng Panginoon. Igalang ninyo ang mga taong tulad niya sapagkat muntik na siyang mamatay alang-alang sa gawain para kay Kristo. Tinayaan niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa akin upang mapunuan ang inyong kakulangan sa akin. So, sino ang nahandang maglaan ng kanilang buhay para sa ating Panginoong Hesus? Taas ang kamay. Okay, halos lahat. Merong hindi. Siguro nag-iisip pa. Mga kapatid, ang pagiging Kristiyano, we need to take risk. Hindi po pwedeng risk-free. Hindi tayo pinagkalooban ng mga gawain, hindi tayo pinagkalooban ng buhay na walang risk. You have to take risk. Kaya nga po tayo, tinitingnan ng Diyos kung gaano tayo katapat sa Kanya, sapagkat siya po ay matapat sa atin. Amen? Okay. Kaya po, ang sabi ni Pablo, doon po sa sinabi niya sa na I have fought, meron ba tayo yan? I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Sinabi po ni Apostol Pablo, Lord, please take my life. I am not ready to die, but I am done. Okay. Handa na ako, Diyos. Tapos na ang aking gawain pinagkaloob mo sa inyo. Sa akin. Okay, last but not the least, na alituntunin sa pagtuturo ng pagtakbo. Okay. Mag-focus sa katapusang linya. Mag-focus. Ituon ang ating pansin sa finish line. Focus on the finish line. Okay. Ano pong ibig sabihin ng focus? Focus means single-mindedness. Kinakailangan pong magtuon tayo ng pansin. Kinakailangan huwag po tayo palingalinga. Kinakailangan nakafocus lamang tayo sa ating katapusang linya. Mag-focus sa katapusang linya, sa finish line. Okay. Ang sabi po kaya po, Apostle Paul lived a very single-minded life. In other words, he lived a very focused life. That's why Apostle Paul is considered to be the greatest missionary that ever lived on planet Earth. Now, bakit si Paul ay nagkaroon ng katagumpayan sa pagiging disciple maker? It is not because of his method. What? It is because of his life. Alam po ba ninyo ang pinakamahalagang salita sa larangan ng leadership? What is the most important word in leadership? Hocus pocus. It starts with letter E sa wikang Ingles. It is example. Halimbawa. Maging halimbawa tayo. Be an example. Be the right person. Mga kapatid, we can employ a lot of strategies, G12, PDL, cell group, but if you are not the right person, you will not be able to pull it off. Setting an example is leadership. Kaya po tayo dapat maging halimbawa. Ano sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 11:1? Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang sabi sa Ingles, follow my example as I follow the example of Christ. Kaya ko lang nilagay yon dahil nabanggit doon yung salitang example. Halimbawa. Tularan ninyo ang aking halimbawa kagaya ng pagtulad ko ng halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, ang halimbawa ay makapangyarihan. Sabi po ni Santiago, James 1:22-25,
Mabilis po nating basahin ito. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos tingnan mabuti ang sarili ay umalis at kinakalimutan ang kanyang itsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakalilimot. Yon. Be doers and not hearers of the word only. Hindi po lamang sinasalita natin, dapat isinasagawa natin yung ating pong isinasalita. Okay. Naalala ko po nung aking kabataan, nung ako po ay estudyante sa Pamantasan ng Pilipinas, noong 1972, nung ibagsak ang martial law. It was the height of activism. Bata pa si Sister Tess noon, kasi dito lang nag-high school yung batang yan eh. Anyway, pwede bang umawit dito, Pastor? Okay. Sapagkat noon po ay it's the height of activism, madalas po namin madalas pong inaawit namin yung bayan ko. Pero gusto ko pong i-insert yung in-insert ng mga taga-UP rito. Kay sarap mabuhay sa sariling bayan, kung walang alipin at may kalayaan, ang bayang sinisiil, bukas ay lalaya din, ang silang ay pupula sa tigbak ng paglaya. Sugod mga kapatid, ibagsak ang imperialismo, ang feudalismo. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi tayo, sino pa? Yes. Kaya ibagsak natin, feudalismo, imperialismo, ang misis mo, ikaw mismo. Mga kapatid, be an example. Okay. Ang ating po mga anak, tinuturuan natin. Marami tayong sinasabi, iba naman ang ginagawa natin. Okay. Do you know why Apostle Paul was a very good missionary? Because sabi niya, there is no divergence between what he said and what he did. Walang pagkakaiba ang ginagawa ni Apostol Pablo at saka kanyang sinasabi. Kailangan po magkaroon ng convergence yun. There should be no difference. Ang ating mga anak, okay, anong pangaral mo sa kanila, pero iba ginagawa mo. Anong susundin nila? Yung ginagawa mo. Kagaya ni, naalala niyo si Padre Damaso? Si Padre Damaso doon sa Noli Me Tangere. Umupo. Doon sa kabisera, umupo. Pagkatapos may mas mataas na taong dumating, napaalis siya sa kabisera. Tapos nung sineserve na yung lugaw, yung pakpak ng manok ang napunta sa kanya. Okay. Ang sinasabi ni Padre Damaso, mga anak, sundin ninyo yung sinasabi ko, huwag yung ginagawa ko. Marami pa bang Padre Damaso dito? Mga kapatid, huwag po natin gagawin yon. You want to be happy in your relationship? Here's the Hollywood formula for happy relationship. Number 1, find the right person. Number 2, fall in love. Wow. When I fall in love. Number 3, fix all your hopes and dreams in that one person for all your future fulfillment. If failure occurs, repeat 1, 2, and 3. Yon ang Hollywood formula. Now, this is God's formula for successful relationship. Instead of finding the right person, be the right person. Okay? Focus on building character. The kind of person worthy of marriage. Number 2, walk in love. Don't fall in love. Walk in love. Okay. Love is a choice. It's not an emotion. It is other-centered. It is not self-centered. And number 3, fix your hope on God and honor Him through your relationship. So this is God's formula. Now, if failure occurs, repeat.